Nagsisimula ang lahat sa tuktok ng isang kastilyo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa gitna ng mga ingay ng labanan at duguan ang lupa, may nagtanong kung paano nakaabot ng ganito kalayo ang isang simpleng tao. Totoo naman, aminado siya na bihasa ang bata. Nakatayo sa harap ng ating pangunahing tauhan ang isang may sungay na nilalang na may hawak na espada, at tinawag niya ang binata na Elector of Steel. Ito si Lord Farza, ang ranggo 7 na demonyo. Ngumisi ang bata, itinutok ang kanyang espada, at sinabing manahimik na ito, tatapos na ang lahat ngayong araw. Siya si Han Jiwo, ang ating pangunahing tauhan. Ginamit niya ang 12 forma, Empirical Sword Attack. Susugod siya gamit ang paghampas ng espada sa demonyo, sumigaw, aatake na ako. Ngunit, biglang may lumitaw na maliit na window ng sistema sa kanyang harapan, na nagsasabing naputol na siya sa server. Sabi naman ng demonyo na puno siya ng kahinaan. Humingi ng kaunting panahon ang bata, pero huli na. Napartida siya sa 2, nabigo siya sa rank 7 Demon Lord Quest. Nagbago ang eksena sa isang gusali sa lungsod. May nagtanong kung naglalaro pa ba si Jiwoo ng larong yon. Nag-uusap sila kung jigisingnan ba siya o hindi. Sa kwarto, 2 lalaki ang nakatayo sa tabi ng virtual reality capsule, at may nagmungkahi na ay lingaw ito. Ngunit, tumayo ang isang lalaki, nanginginig, at sinabing aksidenteng naalis niya ang cable. Biglang sumigaw si Jiwoo, at tinanong kung siya ba ang hayop na nagtanggal ng internet cable. Ang lalaki, humingi ng paumanhin, pero naitulak sa sahig habang sumisigaw ang ating bida na susuntukin niya ang lahat dahil malapit na niyang matapos ang dungeon. Siya nga pala si Han Jiwoo, at maaaring mukhang adik sa laro. Pero sa totoo lang, sikat siya. Noong high school, binubugbog niya ang mga bully. Noong kolehiyo, hari siya sa matematika, isang prodigy sa lahat ng bagay. At habang lumalaki, naging hari rin siya sa mundo ng negosyo at nagsimulang kumita ng malaki. Napakaganda ng buhay niya, pero napagtanto niyang kahit ang pagsuntok sa mga gangster ay hindi na nakakatuwa. Parang napakaliit na ng lahat ng naranasan at nagawa niya, at ang mga bagay na nakuha niya sa buhay ay walang gaanong kahulugan. Doon nagsimula ang isang nakakabaliw na, inilabas ang larong artificial intelligence na tinawag na tagapagligtas ng sangkatauhan. Nagbago ang bata dahil doon. Ang dating batang henyo ay naging adik sa paglalaro. Single player ang laro, wala siyang kasama, siya lang mag-isa sa napakalawak na mundo. At para sa batang ito na ang buhay ay puro libro at paghahanap buhay, ang mundong ito na puno ng mahika, dragon, at iba pa ay isang napakalaking sorpresa. Natatangi ang mundong yon. Oh, mahiwaga nga ito, ano? Tingnan mo ang daming mahika. Wow, ang dami-daming mahika. Iba't ibang uri pa nga ng mahika. May mga blonde, morena, at pula ang buhok. Naengganyo ang bata sa mga kwentong ito. Ano ito? Nag-asawa si Egan. Seryoso siya rito. Nagbago siya, isang taong. Nung una pera lang ang iniisip niya. Masaya ang mga kaibigan niya, sabi nila bumalik na siya. Bakit siya umutang? Dahil bumili siya ng isang kapsula na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. May pera siya, pero hindi ganon karami. Sabi niya, pwede siyang tawaging baliw. Ang kaibigan niyang may salamin, gusto malaman kung bakit ganon ang pakikitungo ni Joe sa kanya, matalik naman silang magkaibigan. Sila ang nag-invest sa champagne na kapsula para makalaro siya. Ngumiti si Joe at sabi niyang naiintindihan niya. Pero marami na rin naman siyang natulungan sa kanila. Ang isa mahilig maglaro ng golf ng palihim sa asawa. Oh, yung golf na yun, yung bola, at lahat-lahat na. Ang isa naman may 2 trabaho sa likod ng kumpanya. At ang isa pa, nagsimula ng palihim para makita ang kanyang mga asterisk iniidolo. Ang grupo ay binubuo ng 4 na lalaking may masamang hilig. Isang kaibigan niya, namumula ang mukha, ang sabi hindi siya makapagsalita dahil napakalaking halaga ang kanyang ginastos para lang makalaro. Tinatanong ni Joe kung ano ang problema at ang lalaking payat ang binti ay sinabing walang problema yon. Pero binalaan siya ng kaibigan na hindi niya mababayaran ang utang gamit lang ang paggawa ng gabay para sa ibang manlalaro. Nakita natin na ang ating bida ay nakapamitas na ng mga bulaklak, nakaharap na ng mga dragon, at nakapasok na sa mga yungib na puno ng halimaw. Lahat ng ito'y habang sinusulat niya ang paraan ng paggawa ng mga quest at iba pang detalye. Inilalagay niya ito online at sa mga bayad na forum para kumita. Pero ang problema, may utang siyang napakalaki.
Ang kinikita niya kada buwan ay hindi sapat para lahat. Doon, sinabi ng mga kaibigan niya na sumuko na siya at bumalik na sa trabaho kasama nila. Siya naman ang nakalutas ng lahat ng problema ni Hanam. Pero tumalikod si Jowo at tumanggi. Hindi pa niya nakikita ang katapusan ng larong ito, ang totoong wakas na walang nakarating. Gusto niyang maranasan ang lahat ng maya-alok ng laro bilang isang uri ng pagbabayad sa lahat ng natutunan niya roon. Pagkatapos ay itinulak niya sila palabas, sinabing umalis na, oras na para bumalik siya sa trabaho. Tinanong siya ng mga kaibigan niya tungkol sa tubo ng utang, pero isinara niya lang ang pinto at sinabihang umalis na. Agad siyang bumalik at nagsimulang mag-login sa Savior of Humanity. Lumilitaw siya sa Bayer Cathedral, ang Elector of Steel. Hindi ko pa rin maintindihan kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng titulong yan. Ang problema, mayroong hatol na kamatayan at hindi siya makakagawa ng kahit ano sa loob ng 22 oras. Galit siyang bumangon, iniisip kung paano siya kikita ng pera para sa mga walang hiyang yun dahil para na siyang pinagbawalan maglaro. Nang biglang may isang boses na nagsabi na parang may problema siya, napalingon si Jowo sa gilid at may nakita siyang maliit na nilalang na nakatayo roon. Tinatanong niya kung sino ito. Nako, hindi. Isang bata. Ipinakilala ng bata ang sarili bilang Aquila. Siya ang Game Master ng Savior of Humanity. Ganun din ang naging reaksyon ni Jowo. Iniisip kung sino ang batang ito sa harapan niya. Mukhang wala naman siyang pakialam, at tumawa pa nga, sabay sabing, hindi dapat husgahan ang isang libro sa pamamagitan lang ng pabalat nito. Tumawa ang bida, at sinabing hindi siya maniniwala na ang isang taong bigla na lang sumulpot na may mukha ng bata ay ang Game Master. Ikinumpas niya ang mga daliri niya, at biglang lahat ay natigilan. Alam ni Jowo, yun ay SS rank skill na sigurado. Sabi ni Apola hindi yun skill. Pinatay niya lang daw saglit ang server. Mahal ko, kung ikaw ang nagpatay, bakit nandito pa si Jowo? Kaaway ka ba ng Low Ika? Anuman, tinanong niya kung naniniwala na ba ito sa kanya. Nandito siya para ipaalam ang 7th anniversary event ng laro at gustong malaman kung interesado siya. Sa tanghali, isang bagong mundo ay nabuksan, at gusto niya siyang maging unang maglilinis nitong bagong mundo gamit ang bagong karakter. Iniisip ni Jowo na nababaliw na siya. Tinatanong niya kung nawala na ba sa isip nito. Pero sabi nito, makakatanggap siya ng 25 bilyon na gantimpala. Grabe, magkano kaya yun sa dolyar? Wow, siguro nasa $3.50 milyon yun, di ba? Kinakabahan na siya ngayon. Tinanong ni Aquila kung hindi ba siya interesado na makita ang totoong katapusan ng laro. Baka hindi siya maniwala, pero totoo naman yun. Kailangan lang niya ng tamang mga clue para maintindihan kung paano dapat ang lahat matapos. Mukhang interesado na siya, pero bigla, sinabihan siya nitong maghintay, na sinasabi. Kung tatanggap siya ngayon, may makukuha siyang maliit na regalo. Nagbago ang ekspresyon ng mukha niya nang makita niyang nagpadala ito ng 30 milyong won sa account niya. Tuwang-tuwa siya, at sinabi ng babae na gantimpala yun dahil siya ang number 1 VIP nito. At least dito, hindi na siya gaanong mag-aalala sa mga kaibigan niyang nangungulit sa kanya. Nakabili na siya ng isa pang buwan para mabayaran ang interes ng utang niya. Sa kanya sinabi sa babae na ang tanga lang ang tatanggi sa ganitong oportunidad. Susubukan niya. Nagpasalamat ang babae at sinabing iyon ang inaasahan nito sa top player, at nakatayo lang siya roon na mayabang habang sinasabi ng babae na ihahatid na siya. May binabanggit itong kakaibang mga salita, may mga lumilipad na balahibo, at may aurang lumitaw sa ulo niya habang may programang na-install na. May mga digital interface na lumitaw sa paligid ng lahat ng manlalaro, at bigla na lang siya'y nasa ibang dimensyon, nakatayo sa harap ng isang pinto. Sinabihan siya nito na dumaan lang siya roon para makarating sa bagong mundo. Nagsimulang maglakad siya, tinanong kung magsisimula na ang laro pagtawid niya. Sumagot ito ng oo. Binuksan niya ang pinto, sinabi kay Aquila na maghanda nang ipadala ang premyo sa kanyang account. Panahon na para hanapin niya ang totoong wakas. Pero bigla siyang pinigilan ni Aquila at binabalaan na iba ang event na ito. Kung mamamatay siya roon, mamamatay din siya sa totoong buhay. Agad-agad, nagbago ang kanyang ekspresyon, pero huli na. Isinilid siya papasok. Parang sa pelikula, natumba siya, nabangga sa mga puno at lahat ng nangyari bago siya mapaharap sa lupa. Agad niyang naisip kung bakit sobrang sakit ng pagbagsak kahit nasa laro siya.
Naalala niya ang sinabi nung babaeng kakaiba tungkol sa pagkamatay at napaisip kung seryoso ba ito. Nagbago na ang ekspresyon niya. Gusto na niyang tapusin ito at parusahan ng babaeng yun dahil sa pagpapabagsak sa kanya rito. At ganoon nga nagsimula ulit ang laro ng maalamat na Elector of Steel. Oo, hindi madali ang buhay ng bata. Naglalakad siya sa kagubatan, uhaw na uhaw. Ang hayop na yun, hindi niya ito mapapatawad. Tiningnan niya ang kanyang status window at nakita niyang sobrang dehydrated na siya, malapit nang mamatay sa uhaw. Bukod pa rito, ang hina ng stats niya. Anong klaseng karakter ba ang binigay sa kanya? Bata pa lamang siya, maghapon na siyang naglalakad at halos mamatay na siya. Anong klaseng laro ba to? Bigla na lang siyang nakarinig ng tunog ng tubig. Agad siyang lumingon, tinawag itong bukal ng buhay, at tumakbo. Tuwang-tuwa ang bata, naisip niya, bahala na si Aquila. At least ngayong nauuhaw na siya, ang tunay na tubig na ito ay magiging masarap. Nagsimulang uminom, gusto pa ng gusto pa. Pero may tao pala roon, inaayos ang buhok. Tumingala siya mula sa pag-inom at sumilip, at naroon nga siya, may tuwalya. Biglang nanghina ang bata, parang mga lalaki. Grabe, ang ganda, mapanganib na tanawin. Ang haba ng buhok. Wow, ang ganda-ganda. Natulala na lang ang bata, iniisip kong, nakikita niya. Aba, patuloy ang pagpipinta ng artist at parang umiikot ang mga mata ng bata na parang talam ng bubuyog. Pero sabi ng sistema, kailangan niyang mag-install ng DLC. Ano ba yan? Sinabihan niya ang sistema na tigilan na siya. VIP siya. Dapat makita niya lahat. Babayaran ko yung DLC na yan ng mas mabilis pa sa pag-alis sa akin ng ama ko noong 2 buwang sanggol pa ako. Pero 4 pa ang biglang sumulpot sa likuran niya, sinasabing kailangan talaga niyang magbayad kung gusto niyang makakita pa. Lumingon siya, gulat na gulat at lito, hindi maintindihan ang nangyayari. Pagbagsak niya sa lupa, tumingin siya pataas at aba, nasa maliit na lungga na siya ng mangkukulam. Tinawag pa nga siya ng mapula ang buhok na babae na isang bata. Ang problema, isa na lang ang health point niya. At tandaan, kung mamatay siya rito, talagang mamamatay na siya. Aba, nilabas ng masamang babae ang dila at sinabing kung tatahimik siya, hindi niya kukunin ang pantalon niya. Iisipin mo, may tambak ng mga kalansay malapit, hindi masyadong nakakapagtiwala. Sarkastikong tinanong ng bata kung magkano ang kailangang bayad para sa lahat ng kaligayahang ito. Tumawa ang mga babae at tinanong ng isa pang lalaki kung ano ang pinagsasabi ng baliw na lalaki. Sabi ni Jugo, wala yun at ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang Rod, isang mangangaso ng halimaw. Sabi naman ng bida, Valor Stit Valor ang pangalan niya. Anong klaseng pangalan naman yon? Tinatanong niya kung paano napunta roon ang lalaki. Sabi ni Rod, malas lang siya. Nangangaso ng ibang biktima sa kagubatan ng mangkukulam nang siya'y di sinasadyang matagpuan. Pagkatapos ay tinanong niya kung paano napunta roon ang bata. Sinabi ng ating pangunahing tauhan na wala lang yun, isang kwentong katulad ng sa kanya, na totoo dahil wala siyang ibang magawa. Isinilang siya roon. Sabi ni Rod, hindi niya alam kung ano ang mangyayari, ngunit nakakaawa dahil mukhang bata pa ang binata. Si Jugo naman, habang inihahanda ang kanyang lihim na armas, ay nagsabi na ayos lang yun. Ang ganitong sitwasyon ang kanyang espesyalidad. Tinatanong ni Rod kung may paraan siyang makatakas at naisip ni Jugo, syempre. Naalala niya mula sa kanyang nakaraang paglalaro na ang mga mangkukulam na ito ay nakulong na rin sa kanya noon. Nakatakas siya at siya ang unang taong sumulat ng gabay matapos makaligtas doon sa loob ng 3 araw. Sila ang 5 mangkukulam ng Ravel, isang titulong ibinigay sa kanila dahil nakatira sila sa kagubatan ng Ravel. Ang cute na may buhok na lila ay si Ganda. Ang matipuno na 4 ang mata ay si Caldora. Ang may cute na pirang sa mata ay si Aldata. Ang may bughaw na buhok at takip sa mata ay si Fugal. At ang pula ang buhok na nakita niya sa ilog, ang mapanganib, ay si Kejujo. Kahit na maaga silang lumilitaw sa laro, libu-libong manlalaro ang namamatay sa kanila, kaya't sila ay kilalang kilala. 2 sa kanila ay nagtitigan na. Naaalala niya ang kahinaan nila. Napakagulo nila. Ang bata ko ay mukhang masaya, dinilaan ang kanyang mga labi habang nakatitig dito. At doon, tinanong niya kung buhay pa si Fugal. Inanunsyo ng sistema na naprovoke na niya ito, at lumingon na si Kejujo. Sinabi ng ating binata na narinig niya raw palaging sinasabi ni Kejujo na papatayin niya si Fugal.
Pinatahimik siya ni Kejujo, pero nang sumulyap ito sa gilid, nakita niya si Fugal na nakatitig, nagtataka kung totoong balak nga siyang alisin ni Kejujo. Umantabay ang provocation, dahil ang pinakamalinaw na katangian ni Fugal ay ang pagkamuhi niya kay Kejujo. Nagdagdag pa ng gasolina ang ating binata, sinabing narinig niya raw na papatayin siya ni Kejujo para makuha ang lahat ng gamit nito. Ang batang mangkukulam, dahil medyo madaling maniwala, agad na humarap kay Kejujo, humihingi ng para malaman kung totoo nga. Samantalang sinasabi ni Kejujo sa kanya na huwag nang maniwala dahil nanunukso lang ito. Bukod pa rito, dagdag pa niya, ang tanga ni Fugal ay hindi naman ginagamit ang pera niya kaya walang silbi ang pagbibigay ng lahat sa kanya. Ang katangian ni Kejujo ay ang kasakiman, at gusto niya ang lahat ng kayamanan ni Fugal. Ang babaeng nakapiring na nahihirapang umunawa sa sitwasyon at nagsasabing ngayon niya lang nalaman kung bakit gumawa ng pampasabog si Kejujo. Sinabi ni Ganda na tumigil na sila sa pagtatalo dahil gutom na siya. Halata naman ang ugali niya. At ang matipuno, hulaan nyo, mahilig siya sa away, sabik siyang sumabak. Sa puntong ito, nag-aaway na silang lahat, nag-aasaran, habang isasa. Sila ay nakatayo lang doon na nakadila. Matagumpay nitong nairita ang 5 mangkukulam ng Ravel. Maaaring isipin ng mga tao na dahil sa tawag na 5 mangkukulam, ay magkakasama sila. Ngunit ang totoo, ang 5 ito ay walang koneksyon sa isa't isa. Nalilito ang mga manlalaro na sumusubok nito. Inaakala nilang 5 kontra 1 ang laban at sila'y namamatay. Kaya naman napakaraming manlalaro ang nabibigo rito. Sa totoo lang, ang pinakamadaling solusyon ay hayaan silang mag-away-away muna sa isa't isa. Dahil doon, humarap siya kay Rod at sinabi, ito na ang pagkakataon natin, umalis na tayo rito. Pero bago sila umalis, kinuha niya ang alpombrang kinatatayuan nilang lahat at sinabi niyang hindi niya ito pwedeng iwanan na lang na. Ito, malakas siyang humila, kaya napabagsak silang lahat. Aray, sa loob ng kaldero. Huwag niyong patayin ang mga munting mangkukulam na ganyan. Maganda ang simula ng kwento, 5 masisipag na kaibigan. Pagkatapos noon, lumingon siya kay Rod at tinuro. Doon ang labasan. Tumakbo sila habang sigaw siya ng, huwag na kayong bumalik, mga babong mangkukulam, nakapagdulot ng malaking pinsala sa kanila. At least may nakuha silang karanasan, kahit mga tanga. HMM. Pero ang pagtakas niya ay napigilan ng isang maliit na ahas na pumulupot sa kanyang bukong-bukong. Pinigilan siya ng ahas at ang paisang si Dan na mangkukulam ay nagsabi na hindi siya mamamatay ng mag-isa. Sunod-sunod siyang umatake, pero mukhang wala ni isa ang tumama. Sinabi niya sa bruha ng Dan na palayain siya, naalala na mahina pa rin ang kanyang kakayahan. Saka sinabi ni Rod na tutulong siya. Hinugot niya ang kanyang sandang at pinutol ang ahas. Akala ko'y mapapanas siya dahil sa kung anong dahilan. Hindi ko alam kung bakit. Tinanong niya kung ayos lang ang ating anak, na nagpasalamat at humingi ng kanyang pana. Pumayag ang lalaki. Ang gamit ay may 15th atake at 30 sakop. Nakatutok siya at sinabing aayusin na niya ito. May palayok sa ibabaw ng kaldero, na sa totoo lang ay para ng swimming pool na ngayon dahil nakaligo lang ang mga babae roon at nagpapahinga. Pero pagkatapos masira ng pana ang palayok, may nahulog at nanginginig ang magandang adjudyo, babala na bomba asido yun. Sumigaw si Fugal sa kawalan ng pag-asa. Pero pagkatulo pa lang ng unang patak sa tubig, tapos na. Sumasabog ang buong kawali kasama ang bahay. Oo nga pala, sayang. Ganoon namatay ang mga maliit na mangkukulam. Umiiyak ako at ang kapatid ko ay naguguluhan na ngayon. Masaya habang nagtatagal. Sana may sumunod na grupo agad. Nawalan pa nga ng 1 HP ang bata namin dahil sa maliit na batong tumama sa ulo niya. Tinanong ni Ron kung napatay na ba nila lahat. Sinabi ng bata namin na huwag magsasalita ng ganyan baka bumalik pa sila. At dahil doon, may nakuhang achievement. Wala lang yang mga mangkukulam na yan. Natalo ninyo ang bawat mangkukulam sa kagubatan, nakakuha ng kabuuang 323,000 karanasan at 5,000 achievement points. Mga puntos. Dahil doon, sabi niya, makakapagpahinga na sila. Talagang nagawa nilang patayin sila. Namumula ang lalaki, sinasabing ang swerte niya raw para sa isang mababang antas. Ang kailangan na lang niya ay kunin yun. Tinawag ni Rod ang ating bida na isang bayani, sinasabing iniligtas niya silang dalawa. Hindi kalakihan, pero gusto niyang tanggapin ng bata ang handog na ito ng pasasalamat.
Pagkatapos ay binigyan niya ito ng ilang pulang dragon fruit. Tuwang-tuwa ang protagonista. Hindi niya maalala na nakatanggap siya ng ganoon dati. Sinimula ni Rod na sabihin ang tungkol sa pagiging mahalaga ng mga iyon kung sakaling ayaw nitong tanggapin, pero agad itong kinuha ng ating bida at kinain. Dahil doon, ang mga buto niya ay pinalakas ng kapangyarihan ng isang dragon at umabot sa 220 ang kanyang HP. Hindi lang yun, tumaas din ang kanyang lakas, liksi, at sigla. Ano nga ba ang pagkakaiba ng 200 HP at 150 life points? Ipaliwanag mo sa amin, may akda. Ipinagtataka ito ng ating bida. Walang normal na manlalaro ang magkakaroon ng ganitong swerte. May kakaibang nangyayari. Si Rod, na mukhang excited, ay tinawag ang ating protagonista at tinanong kung sakaling interesado itong mangaso ng mga halimaw. Mas hindi inaasahan yon ni Gio. Ngunit napagkasunduan na, nabuo na ang isang ugnayan, kasama ang mga ngaso ng halimaw. Akala ko matutuwa si Gio, pero nakatitig lang siya kay Rod. Lumunok siya at sinabi sa lalaki na may iba pa siyang gagawin. Sinabi ni Rod na hindi niya alam na negosyante pala ito. At dahil doon, napagtanto ng ating bida na may pagkakataon siya. Wala pa siyang klase, kaya ang lahat ng karanasan na nakukuha niya ay walang mapupuntahan. Kung hahayaan lang, mawawala ang hindi nasasagap na karanasan sa loob ng isang buwan. Aalis na sana si Rod, pero pinigilan siya ni Gio at nagsabi ng 3 buwan. Tinanong niya kung sapat na ang oras na yun. Kakaiba, sumagot si Rod ng 3 taon na sinasabing mas magandang opsyon. Hindi ko sigurado kung gaano katagal ang pangangaso ang pinag-uusapan nila, pero ang dalawa ay ngayon ay naglalakad sa kagubatan. Sabi ni Rod, ang una niyang gagawin ay magtago sa lugar na ito. Maghahanap daw ito sa ating bida sa loob ng 30 minuto. Mukhang laro ito para kay Gio, para maasa ang kanyang kasanayan sa pangangaso ng mga nilalang. Kailangang magtago ang ating bida at hahanapin siya ng lalaki. Kung magtagumpay siyang manatiling nakatago, matatapos niya ang laro. Kumpiyansa naman siya dahil kilalang kilala niya ang bawat sulok ng larong ito. Napakaraming beses na niyang napagalagala sa kagubatang ito, kaya imposibleng makita siya ng lalaki. Maingat siyang umaakyat sa mga sanga at alam niyang gamit yata ng lalaki ang pang-amoy kaya dumadaan siya sa mga lugar na may malalakas na amoy gaya ng mga nakal-alasong kabute para malito ito. Ang tanging disbentaha lang ay may mga mababangis na hayop dito na mas mapanganib pa sa mga mangkukulam. Pero hindi na mahalaga yon. Kilala niya ang kagubatan na ito at kung saan naroon ang bawat nilalang, at ngayon na nakain na niya ang pulang prutas ng dragon at nasa pinakamataas na ang kanyang lakas, hindi na siya mahahanap. Pero sa itsura ng mukha niya, alam mo na ang nangyari. Nakita siya ni Rod at binigyan pa nga siya ng kaunting peekaboo. Wala namang ideya ang bida kung paano at sinabi ni Rod na nakakuha siya ng di kukulangin sa 50 puntos, pero kailangan pa niyang magpursigi para mas lumagpas pa doon. Dahil sa pagsusumikap at dedikasyon, binigyan siya nito ng 10 bonus points. Isang naguguluhang si Gio ang gustong malaman kung paano siya natagpuan. Sabi ni Rod na base sa itsura ng mukha niya, halata niyang namamatay na sa kuryusidad ang bata. Matagal na rin pala simula nang magkaroon siya ng ganito kasayahang estudyante. Siyempre, hindi niya sasabihin ang sikreto niya at binabati na lang niya ang bata ng good luck sa susunod. Doon natapos ang pagsubok na inihanda niya. Mukhang sapat na ang paghihirap nila. Nakuha na nito ang mga kasanayan sa pangangaso, paggagamot sa halaman, paggamit ng espada, intermediate, pangangalakal, at maging sa paggamit ng baril. Ang dami na niyang alam. Excited na ito at gusto na nitong magtulungan sila. 3 buwan ang nakalipas, sinabi ni Rod na mukhang master na ng lahat ang bata. Sabi naman ni Gio, kung hindi siya naniniwala, pwede itong magtago at hahanapin siya ng kanyang guro. Tumayo si Rod, pinupuri ang tapang ng bata, at sinabing, sige. Ngunit kung hindi siya mahanap sa loob ng 1 oras, si Gio ang magluluto ng hapunan. Pumayag si Gio at bigla na lang nawala ang kanyang guro. Umaakyat na ang lalaki sa bundok sa dulong bahagi ng kagubatan, natutuwa dahil wala pa siyang nakikitang ganito katalinong estudyante. Baka dapat niya itong pakiligin pa. Aray, pero habang iniisip niya yun, nasa isang sulok na pala si Gio na sumusunod sa kanya, at akala niya ay hindi na siya mahahanap, may humawak sa paa niya. Paglingon niya, si Gio pala ang nagpapakita ng peekaboo sa kanya. Hindi niya maunawaan kung paano nangyari yun.
Kakasimula pa lang niyang turuan ang bata, at palagi na lang siyang nakikita. Tunay ngang napakahusay na niyang mga kasanayang itinuro sa kanya. Ngunit, nagtanggal ng 5 taon si Rod para matutunan kung paano ito gawin. Ngayon, sa isang lubos na liblib na kuweba, sabi niya imposibleng mahanap siya roon ng batang iyon. Napakadangheroso ng lugar na ito, kaya't hindi nga mangangahas lumapit ang bata. Subalit, si Gio ay nasa tabi na niya, na sinasabi niyang kilala niya ang nilalang na ito bilang pangunahing tagapagtanggol ng sangkatauhan. Kahit lindol ay hindi madyay gising sa isang halimaw na tulad nito. Pagkatapos ay tinanong niya kung nakapasa ba o hindi. Si Rod, na mukhang lubos na nadismaya, umamin na oo, nakapasa ang batang iyon. Maya-maya sa kagubatan, pinuri niya ito, na sinasabi niyang hindi siya makapaniwala na na-master nito ang lahat sa loob lamang ng 3 buwan. Ang ating binata ay nagsabi na, salamat sa talento niya, pero ang master niya ay tumanggi. May kakaiba sa bata. Iniisip ng ating bida na nagmamalabis lang ang master niya. Pero ang totoo, pagka-master niya ng mga pangunahing kasanayan, ginamit niya lahat ng puntos na nakuha niya sa mga mangkukulam para i-level up ang lahat. Pinipilit ni Rod na hindi normal ang bata. Paano niya naaalala lahat ng natutunan niya tungkol sa mga halimaw? Para kay Gio, halata naman. Siya ang sumulat ng karamihan sa mga tutorial tungkol sa mga halimaw. Sinabi ni Rod na malayo ang mararating ng bata, pero gusto niyang malaman kung ano ang gagawin nito ngayon. Hindi kaya yung misyon na binanggit niya dati, pero tumanggi si Gio. Una ang pera. Sa mundong ito, simula at hanggan sa pera ang lahat. Pinupuri siya ng lalaki, saka kinuwento ang isang kaibigan niyang nagtatrabaho bilang isang sundalong upahan. Suhestyon niyang subukan yun ni Gio dahil sa angking kakayahan nito. Naging kaakit-akit nga sa kanya ang ideya. Madaling kumita bilang sundalong upahan sa simula ng laro. Bukod pa rito, malaya at maluwag ang kanyang kilos at mapupuntahan. Maaari pa nga niyang makatagpo ang mga tagapag-ingat ng laro kung magiging mapalad siya. Agad siyang pumayag, nakipagkamayan kay Rod at sinabing magiging sundalong upahan nga siya. Binigyan siya ng master ng isang sagisag, at ipinaliwanag na kung ipapakita niya ito sa kaibigan, agad siyang makikilala, at binigyan niya ng pagtanggap sa swerte si Valor State Valor. Grabe, anong klaseng pangalan ba yun? Hindi pa ako sanay. Ang ganda ng simula ng laro. Napatay niya ang mga mangkukulam, nakapag-class na siya, at panibagong simula na. Sa ganitong takbo, malapit na siguro yung happy ending na sinabi nung Diyosa. Naalala niya pa kung tinanong ba siya kung ayaw ba talaga niyang malaman kung paano matatapos ang lahat. Baka may maibigay itong clue sa totoong ending. Pula ang logout button, at alam niyang pag namatay siya rito, talagang mamamatay siya. Kaya naman nakakatuwa tong laro, at susulitin niya ito. Sinampal niya ang sarili at sinabing hintay lang, Aquila, hahanapin ko siya kahit saan pa siya magtago. Tapos na ang Hunter's Test. Ngayon ay, panahon na para sumali sa isang guild ng mga mercenary. Samantala, sa gitna ng kalawakan, nanunood ng TV si Aquila at tumatawa, sinasabing hindi niya inaasahan ang pag-iwas niya sa mga mangkukulam na ganoon. Talagang sulit siyang bantayan. Teka bro, may papalapit na may gintong sapatos. Tinanong niya kung siya ba ang inaasahan niya, may komento pang hindi naman daw yun karaniwan. Agad na tinanong ni Aquila kung binabantayan din ba siya nito. Isa pang magandang Diyosa ang dumating, at sa pagkakataong ito, salamat naman, medyo mas mature na siya. Valferga pa ang pangalan, buti na lang. Ang pangalan sa kwentong ito ay puro gulo. Tinawag ng magandang Diyosa si Aquila at sinabing Diyosa rin siya. Bakit kaya siya magkakaroon ng interes sa isang simpleng tao lamang? Tumawa si Aquila at nagsabing, bakit naman hindi? Ang cute niya. Ang isa ay nakatitig lamang, at sinabi ni Aquila na masyado itong seryoso. Mas masaya raw ito noon. Umupo ang babaeng may blonde na buhok at sinabing matagal na yon, at ngayon gusto na nitong malaman kung totoong nabayaran na ni Aquila ang mga utang ng binata. Sumagot si Aquila na oo, matagal na niyang nabayaran ang mga bayarin nito. Sinabi naman ng ibang Diyosa na malupit yon. Hindi man lang daw alam ng binata na nabayaran na ang lahat at nagsusumikap pa rin ng husto. Mukhang ang Diyosang ito ang nagbayad ng utang ng kanyang tauhan mula sa pagbili ng kapsula. Sinabi ni Aquila na nakakatuwa itong panoorin kung paano ito nagpupumilit. Ang saya-saya at sulit naman daw ang panunood. Sabi ni Valferg, tunay ngang pinakamasama, at nagpasalamat naman ang isa.
pero nagtataka pa rin siya kung bahagi ba ito ng plano nito o naglalaro na naman ito. Ang salbahangang goalkeeper ay nagsabi na hindi mo malalaman. Kailangan pa siguro ni Jesus dito para makagawa ng ganyang mga mukha. Umalis ka na, babae. Sa kagubatan, nangangalay na ang mga binti ni Jiwoo. Pagod na siya. Mapanganib, mahaba, at tila walang katapusan ang araw na ito sa kagubatan. At higit sa lahat, kakaiba ang pakiramdam ng katawan niya. Sa kabila ng lahat ng pagsasanay niya, halos isang araw pa lang ay pagod na siya. Pero ayos lang, nakarating din naman siya sa wakas sa kampo ng mga mercenary. May tumunog na kampana at isang waitress ang bumati sa kanya sa Francois Restaurant, ang pinakamagandang establishmento sa Frankfurt's Tavern. Marami pang waitress, sumulpot. Sa kanyang karanasan, ang ganitong eksena ay madalas na nauuwi sa trahedya. Si Jiwoo, mukhang pagod, ay nagsabi na naghahanap siya ng isang tao. Muli niyang pinagmasdan ang paligid, naalala niya na ang mga lugar na tulad nito ay laging mahalagang sentro ng pagkuha ng impormasyon. Inumin, masayang mga tao, at ang bango ng masasarap na pagkain. Kung may isang lugar kung saan niya malalaman ang nangyayari sa mundo, ito ay dito. Mas madaldal ang mga tao at mas nagsisiwalat kapag maganda ang kapaligiran. At higit sa lahat, ang mga waitress ay napakagaganda. Pagkatapos ay nagtanong siya kung kilala ba nila ang isang taong nagngangalang Raves Charles. Biglang nanlumo ang lahat sa loob ng tavern. Isang nanginginig na waitress ang nagsabi sa kanya na ang pangalang iyon ay bawal sa lugar na ito. Lugar, naguguluhan, nagtanong siya kung bakit, at sinabi ng isa pa na lubhang mapanganib ang lalaki. Nasangkot daw ang boyfriend nito noon at kinabukasan ay parang lantang gulay na ang itsura. Mukhang lahat ng nakakaharap sa lalaking ito ay nagdurusa. May mga lalaki sa bar, nananakit ang likod at nanginginig. Parang mga biktima sila. Kakaiba yon. Anong ginawa ni Reeves sa mga likod ng mga yon? Bigla na lang, tinulak ni Jiwoo ng isang babaeng waitress na may blonde na buhok. Sinabing umalis na siya roon bago pa dumating ang lalaki. Ngunit may nabangga siya. Tumingin siya para magtanong kung sino yon, at ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang Reeves Charles. Agad niyang nakita ang simbolo sa damit ni Jiwoo, hita at tinatanong kung marka ba yun ng isang mercenary. Ngumiti siya at sinabing perpekto. Isang kakampi sa laban ang hinahanap niya, o, mabuti na lang, isang kasama. Naguguluhan si Jiwoo. Ano ba ang pinagsasabi nito tungkol sa kakampi sa labanan? Mercenary lang ang pakay niya dito. Wala nang iba. Ngumiti si Reeves, sinabing nagbibiro lang siya. May kakaiba sa kanya. May hugis pusong pupil ang mga mata niya at may tirentas na hugis puso sa balbas niya. Didi, ikaw ba yan? Habang naglalakad sa syudad, naunawaan ni Jiwoo na kailangan niyang makilahok sa digmaan ni na Prinsipe Philip at ng mga puwersa ni Pes Amon. Kinumpirma ito ni Reeves, at kahit alam ni Jiwoo na delikado, hindi naman masamang oportunidad ang mapunta sa hukbo ng isang bansa. Si Prinsipe Philip ay isa ng mga tagapangalaga ng laro at maging ang pinuno ng rehiyon ng Pulse. Marahil sa pamamagitan ng lalaking ito, makakakuha siya ng higit pang impormasyon tungkol sa ibang mga tagapangalaga. Bigla na lang, may tumunog na trombone. Sa harapan nila, isang grupo ng mga mandirigma ang dumating na tila isang malaking pagpasok na gaya ng sa Titan. Sabi ni Reeves na si Jiwoo ay perpektong kasapi para sa grupong ito. Samantalang si Jiwoo naman ay iniisip na iba ang takbo ng mga pangyayari sa inaasahan niya. Si Prinsipe Philip, ang lalaking blonde, ay mas mukhang kontrabida, pero biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Gusto niyang malaman kung bakit nandito ang babae. Tara na, mga lalaki. Ano kayang helmet yun na may pakpak? At nakasakay siya sa kabayo niya, nakasuot ng asul na short. Grabe, gusto kong maging yung pangupo sa kabayo. Ito ay si Lady Walpurgis, at siya'y isang napakahusay na mangangabayo. Tiningnan siya ng prinsipe at tinanong kung may problema. Lumingon siya at sinabi sa kanyang kamahalan na wala naman at yumuko. Pagkatapos ay umalis na sila, sinabing naghihintay na ang digmaan at pinagmamasdan ni Jiwoo mula sa malayo. Siya ang kasama nito sa ilang pakikipagsapalaran sa nakaraan nitong buhay. Ang problema, hindi niya ito nailigtas kahit kailan. Sa bawat pagkakataon, pareho ang nangyayari, siya'y namamatay. Tinanong ni Reeves kung may problema, at sinabing wala. Ngunit ipinangako niya sa sarili na kahit buhay niya pa ang isugal, aabot niya ang wakas ng larong ito kung saan siya'y mabubuhay.
Nagbago ang eksena, may ilang kalalakihan. Nag-e-ensayo ng pakikipaglaban sa gitna ng lungsod, palitan ng matitinding suntok, at napansin ni Ji-woo na ang mga lalaking ito ay masyadong seryoso para sa mga taong sinasabing nagsasanay lang. Lalo na't kung matamaan siya ng espada, mamamatay siya. Ito ang lugar na pinag-insayuhan ng mga tauhan ni Reeves, at sinabi nito sa kanyang kasama na perpekto ang kanyang pagdating. Dahil ngayon ang araw ng kanilang pagsasanay para pumili ng mga bagong leader. At gaya ng nakikita mo sa lalaking may hawak na supot ng pera, ang mananalo ang makakakuha ng pera. Napagpasyahan ni Ji-woo na manahimik na lang dahil ayaw niyang madamay. Ngunit, sinampal ni Reeves ang balikat niya at sinabing siyempre sasali siya ngayon. Sigurado siyang hindi naman si Rod magpapadala ng isang bata kung hindi ito karapat-dapat sa sumali. Bago pa man makasagot ang ating binata, sumigaw na siya sa lahat, tinatanong kung sino ang gusto ng kaunting pagtatalo laban sa baguhan. Lahat ay nasa sabik, sinasabing sila ang unang gustong subukan ang galing ng binata. At napagtanto ni Ji-woo na wala na siyang nagawa. Pero heto na sila, pinalilibutan ng lahat ang dalawa, may hawak na mga espada. Si Max, ang mercenary na nag-uunat ng mga braso, ay nagsabing ang sarap naman makilala ka. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang nangyari sa katawan ng bata, na payat na para bang mababali ito sa isang hampas lang. Naisip ni Ji-woo na wala palang alam ang lalaking ito. Ang katawan kong ito ay nakakakuha ng mahigit 1,000 likes sa Tinder. Sige, sabi ng mga babae. Nagsimula na ang laban, sumugod si Max. At sa isang iglap, ang espada niya ay lumipad sa ere. Nabuka ang mga bibig ng lahat. Anong nangyari? Akala ko'y naaga na lang niya ang armas, pero hindi, nakahandusay na ito. Pinag-isipan ng lahat kung ano ang nangyari. Paano nabuwal si Max sa isang hampas lang? Naisip ni Ji-woo na wala silang laban sa kanya. Pagkatapos kumain ng dragon fruit, para na siyang higanti sa lakas. Ang problema, akala niya matatakot ang lahat, pero mas lalo pa silang ginanahan. Ang plano ng mga bata na takutin ng isa sa simula ay sumubok, pero heto siya, nagpapakita ng husay niya sa paggamit ng espada, tinapos ang una, tapos ginamit ang kanyang mga pamamaraan sa pagbitag ng halimaw at pag-uungol sa iba. Madali lang ito, hanggang sa may sumulpot na lalaking kalbo at sinabing nakakatawa na ito. Hindi pwedeng lagi siyang nananalo, isang baguhan pa naman, at ngayon tuturuan na siya ni Charlotte, ang mercenary, kung paano manalo ng walang armas. Natatakot ang ating bida, parang 3 metro ang taas ng isang lalaki. Mas mabuting mag-log out na bago pa man magsimula ang laban para maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Pero syempre, nag-blank out ang bata. Nakalimutan niyang hindi siya pwedeng mag-log out. Humingi siya ng 1 segundo kay Charlotte, sinabing may aasikasuhin siya. Pero sinalubong siya ng higanti gamit ang napakalaking kamay nito, sinabing wala siyang bibigay na pagkakataon sa bata. Nabatid ni Ji-woo na ang mga upahan ay hindi nakikinig sa kanya, pero dahil sa posisyon nila siya ngayon, kailangan niyang harapin ito. Gamit ang 1 kamay sa braso, ang isa sa damit nito, at 1 pamalo, sinipa niya ito at napabagsak. Ang kawawang lalaking kalbo ay bumagsak at nawala ng malay. Dahil sa pagkatalo kay Charlotte, nakakuha siya ng 30 puntos sa grupo. Si Reeves, ang kakaiba, ay nakatayo lang doon, tulala. Lahat ay pumuri sa ating bida, na sinasabing siya ang tunay na malakas dahil sa pagkatalo kay Charlotte. Ngayon, mas lalo silang gustong makipaglaban sa kanya at maranasan ang kanyang lakas. Nang mga sandaling yon, sinabi ni Reeves, umalis na ang lahat. Nang marealize ni Ji-woo na siya naman ang susunod, ginaya ni Reeves ang I want you pose, sabay sabi na si Ji-woo ang napili, ang bagong leader ng grupo para sa labanan. Lubos ang pagtataka ng ating binata. Kaka-rating niya lang, ano ba to? Pero mabilis ang pangyayari. Nakasuot na silang lahat ng armadura, pati siya. Nasa gitna siya, may hawak na espada, at nanginginig. Bigla na lang, natanggap niya ang misyon na bawiin ang rehiyon ng Halfheim. At bigla na lang, magkakaharap na ang 2 hukbo. Sumigaw si Reeves na maghanda ang lahat, at sumugod ang hukbo. Nasa harapan niya ang mga malalakas na orc. Hindi pa naman gaanong malakas ang ating binata, di ba? O baka naman kaya na niya. Ano ito? Tingnan mo siya, may daladalang patalim, nananakit. Paliwanag niya, sa sandaling ito, sila ay kakampi ng mga puwersa ni Prinsipe Philip. Ipinaliwanag ni Reeves na sa labanang ito,
Tahasang nakaharap sila sa hukbong orc. At ang misyon nila ay simple, nakawin ang watawat ng commander. Napakaganda ng plano. Pupwesto sila sa paligid ng mga kalaban, susugod mula sa lahat ng direksyon, at hahanap ng tiyempo. Pero binabalaan sila ni Reeves na dapat tandaan na ang mga orc ay mga nilalang na mayabang. Hindi lang sila malalakas, mahusay din silang organisado. At dahil doon, nanawagan siya ng tapang at sinabi sa mga tauhan na siya ang kanilang pinuno. At isinugba ng bata ang sarili sa gitna ng mga sibat, nagtataka kung paano siya naging pinuno pagdating niya pa lang. Katawa-tawa ito, gusto niya lang naman makakuha ng kaunting karangalan sa militar at makaalis na. Biglang may isang orc na tumakbo papunta sa tolda ng pinuno dala ang masamang balita. Lahat ng kanilang mga taga-sibat ay nagsisibagsak. Sabi ng pinunong orc, katawa-tawa. Paano naman kaya madaling mamatay ang kanilang mga piling sundalo? Kumuha siya ng paningin upang sumilip. Sinuyod niya ang buong labanan at nagtataka sa kanyang nakikita. Lahat ng kalaban nilang mga upahan ay nagpo-pose at sumisigaw, giniba sila ng tuluyan. Nakitang masyadong mabilis ang pagsulong ng mga ito, tinawag niya ang ibang orc at inutusan silang kunin ang mga musket. Unang beses kong makita ang mga orc na may mga musket at ngayon ay naipaliwanag na kung bakit tanging ang mga kalasag lang ang nataman nila. Pero humihina na ang tibay ng kalasag, kaya't hindi na ito magtatagal. Si Jiwoo naman, ay iniisip na katawa-tawa ang mga baril. Kung wala silang kasanayan sa mabilis na pagpapaputok, magtatagal sila bago makabasag ng kahit ano. Ang unang hanay ng mga orc ang nagpapaputok at ang pangalawang hanay ang kailangang sumulong dala ang mga muling kargadong musket. Sa pagitan na ito nakita ni Jiwoo ang tsansa niyang sumulong gamit ang kanyang kalasag at sirain ang kanilang pormasayon, habang sabay na tinatawag ang natitirang bahagi ng kanyang hukbo na sumulong. Hindi maunawaan ng commander na may hawak ng watawat kung paano natatalo ang kanilang hukbo ng kakaibang payat na lalaking ito. Hindi niya hahayaang ang kakaibang, nanakaw ng bata ang watawat. Iyon ang pride ng tribo. Pero nagkaharap na sina Jiwoo at ang mga mercenary sa kanya. Itinaas ang watawat at nagdiwang ang lahat. Nakuha na ito ni Valorstead at tumaas ang kanyang puntos sa pamumuno at tagumpay. Kailangan na lang niyang hawakan ang watawat na ito ng medyo matagal pa para makakuha ng maraming karangalan sa militar. Ngunit biglang may tumunog na trombone. Isang lalaki ang dumating dala ang masamang balita para sa pinuno. Nasa gitna na sila ng Red Army at tila umatras na ang ibang tropa nila. Lalo pang lumala ang sitwasyon dahil mayroong mga reinforcement na orc sa harapan nila. Hindi makapaniwala si Jiwoo. Tagumpay na sana ang nasa hawak, kaya bakit nagsisitakbuhan ang lahat? Isang nanginginig na sundalo ang nagtatanong kung ano ang dapat nilang gawin. Dapat ba nilang itapon ang bandila at tumakbo na rin? Mukhang hindi sumasang-ayon si Jiwoo at sinabi ng lalaki na baka wala na silang pag-asa dahil napalilibutan na sila sa lahat ng direksyon. Ipinaalam sa kanila ng pinunong orc, si General Cal Lion, na tapos na ang lahat. Matapang silang mga bayaning tao ngunit wala na ang kanilang pagkakataon ngayon na dumating na ang mga mapagmataas na sundalong orc. Kung ihuhulog nila ang kanilang mga armas, may iligtas ang kanilang buhay. Ngunit sinabi ni Jiwoo na tumigil ito sa pagsisinungaling. Walang paraan na maniniwala siya sa ganoong bagay. Kung gagalaw ka pa, pagbabanta niya, pupunitin ko ang bandilang ito at gagamitin ko itong pantakip. Galit na galit, sinasabing baliw ang gagawa ng ganoon sa isang sagradong bagay. Ngunit ang ating binata, handa nang sirain ito, sinasabing ang bandila ay madudumihan sa anumang lugar. Isang orc sa likuran ng general ang nagtanong kung paano sila makakapamuhay sa kahihiyang yun. Wala raw silang magagawa ang general. Magsihanda sa pag-atake. Mula sa lahat ng panig, nakatutok ang mga armas at sibat. Iniutos ng general sa orc na umatake. Umusad ang mga bala ngunit ang ating binata ay parang si Neo sa Matrix, lahat ay umiiwas at sinasangga ang kaya nilang sanggain. Malinaw na nabigo ang kanyang pagtatangka na takutin sila. Ipinagtataka niya ito dahil karaniwan na, kapag nilalaro niya ang larong ito, ang mga taong ito ay hindi kailanman manganganib ng anumang bagay na maglalagay sa panganib ang kanilang bandila. Ang problema ay, nang tignan niya ang kanyang mga tauhan, lahat sila ay nagsisimulang masaktan dahil napalilibutan na sila. At saka, ang pagdating pa ng general sa ganitong kalagayan ay parabang pandaraya. Ano kaya ang gagawin niya para malutas ito?
Naalala niya ang mga nakaraang pakikipagsapalaran niya, ang nakakapangilabot na tawag ni Aquila na nagbabala sa kanya na kung mamamatay siya roon, mamamatay din siya sa totoong buhay. Mukhang nagpapanik na siya nang may tumawag sa kanya sa mga tauhan niya, na sinasabing sa ganitong takbo ng pangyayari, mamamatay nga talaga sila roon. Biglang tumawa si Ju na parang isang baliw, at inakala ng mga tauhan niya na nawala na siya sa katinoan. Pero humingi lang pala ng trombone ang ating bida. Natatakot si Charlotte. Sinabihan niya si Ju na tumigil na sa pang-iinis dahil may pag-asa pa silang dumating ang mga reinforcement, pero sinabi lang ni Ju na, "Ulo ng baboy, manahimik ka na at manood." Itinaas niya ang trombone at ang tunog ay nagsimulang kumalat sa mga orc. Hindi ko sigurado kung sa kanya yon o sa iba dahil nagkomento sila na galing ang tunog sa direksyon ng kanilang mga kaalyado. Iniisip ng ating bayani na sana'y huwag siyang hayaang mamatay dito ng mga Aquila. VIP pa naman siya. Pero, inutusan ng mga orc na sumulong. Tumalon ang general, sinabing mamamatay na ngayon ang leader ng kalaban at isinaksak ang sibat kay Ju. Pero, may bala na dumaan, tumama ng diretso sa leeg ng general. At naroon sa kalangitan ang aking paboritong mangangabayo. Lumapag siya sa gitna ng sandatahan, itinaas ang kanyang espada, at sinabi sa kanila na huwag sumuko. Iniutos niya sa lahat ng sundalo na itaas ang kanilang mga espada. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit palagi siyang namumula sa ilalim ng helmet na yun. Nang bigla na lang, sinabi ng asul ang buhok na orc sa lahat na huwag makialam. Ang laban ay nasa pagitan niya at ng babae habang naglilinis. Sabi niya tunay na isang taong may dangal. Naku, muntik na siyang tamaan sa leeg. Nakapagtanggol naman siya at napagtanto ni Ju na kahanga-hanga kung paano sila naglalaban na pantay. Bukod pa rito, simula pa lang ito ng laro at si Walpurgis ay malakas na. Pagkatapos ng isa pang pagpapalitan ng mga hampas ng espada, tila may napansin ang leader. Ang tanaw sa kanyang mga binti, kahanga-hanga, pero ang sipa sa ulo niya ay tiyak na masakit. Umatras siya at ang babaeng ito ay patuloy sa paggawa ng mga kahanga-hangang pose, ibig kong sabihin ay pag-atake. Sabi ng lalaki inaasahan niya itong kahanga-hanga, pero ang galing niya sa espada ay hindi naman kalakihan. Mukhang isa siya sa mga kapatid ni Walpurgis. Oh, naalala ko na. Si Walpurgis ang Diyos ang blonde na yon at sabi ni Blue Shorts na tapat siyang naglilingkod sa kanyang Diyos. Mukhang interesado ang orc at sinabi nitong gabi na, panahon na para tapusin ito. Sumugod siya ulit, pero nahadlangan niya ang pag-atake. Ngumiti siya, sumasalang para sa isang kontra-atake na sumabog sa lupa. Pero nasa ibabaw na niya ito. Aba, at mukhang hihiwi niya ito sa dalawa. Lumuhad ito, at sinabing maganda ang laban. Akala ko mabibiyak talaga sa dalawa ang lalaki. Dahil doon, natakot na ang mga orc dahil natamba ang kanilang pinuno samantalang ang ating mga pangunahing tauhan, ang hukbo, ay nagdiwang. Napagpasyahan na ang digmaan dahil sa patas na tunggalian, at nagsiatras na ang mga orc. Nakatingin si Jiwoo, nanlalaki ang mga mata. Ang kanilang pinakamalakas na commander ay napatay sa isang hampas lang, gaya ng inaasahan sa reyna ng Blue Shorts. At mukhang nagkakagulo at nagsipagtakbuhan ang mga maliliit na orc. Nang mga sandaling yun, lumapit siya sa ating pangunahing tauhan, tinanong kung siya ang pinuno ng mga mercenary at sinabing napapansin niya ang tapang nito mula sa malayo. Ang pangalan niya ay Walpurgis. Hinawakan niya ang kamay nito at sinabing Valorstead Valor ang pangalan niya. Nakamit na niya ang kaunting respeto nito, at sinabi niyang kung hindi dahil dito ay malamang namatay na siya. Sa kasamaang palad, hindi na siya noon ang pinuno, kaya kinailangan niyang maging maingat. Tinanong siya ni Walpurgis kung bakit nakayuko siya, at sinabihan siyang tumingala. At noon din dumating ang mga mercenarya, tinatawag ang pangalan niya. Kinuha nila ang bandila at ibinigay sa kanya. At dahil doon, tumataas ng malaki ang kredibilidad niya sa grupo ng mga mercenarya. Naalala niya kung paano, noong ipinagtatanggol ng lalaki ang bandila, ay mabilis siyang dumaan, nagbibigay ng utos sa gitna ng labanan. Nanginginig siya at muli, tumawa, na sinasabing totoo nga. Kanya nga talaga ang bandilang yan. Nagpalit ang eksena sa restaurant na Francois. May pumasok, na tinawag si Charlotte, at isang batang babae na may magkaibang kulay ng mata. Kasama niya roon si Charlotte na kumakain. At agad siyang lumapit sa lalaking kalbo, tinanong kung nakidigma ba siya at kung nasaktan. Tinatanong ni Hugh kung anak ba siya ni Charlotte,
pero sinabi ni Reeves na walang katuturan yun. 15 taong gulang pa lang si Charlotte. Ang batang babae pala ay nakababatang kapatid niya. Hindi makapaniwala ang ating bida kung bakit 15 taong gulang lang ang lalaking kalbo. Hinawakan siya ng babaeng blonde sa braso, sinasabi, siya na magbayad ng mga bayarin ni Charlotte, dahil nasugatan siya ng malubha at kailangang magpatingin sa doktor. Kahit masakit pa rin ang katawan niya, nagsalita si Charlotte, sinabing dahil kay Valor nakauwi silang buhay mula sa digmaan. Nagsigawan din ang mga nasa paligid na kung hindi dahil sa kanya, naging pagkain na sila ng mga orc. Medyo nahihiya at naiilang ang ating bida, sinabihan niya itong kumain na lang ulit at tumigil na sa pagpuri sa kanya na parang mga baliw. Pero biglang pumasok ang babae sa tavern at tinawag si Valor. Si Valor, patay na si Valor. Namula siya at pinagpapawisan ang waitress, iniisip kung anong ginagawa roon ni Countess Walpurgis. Nagbago ang eksena papunta sa isang kampo sa hangganan ng Harfan. Ipinaalam niya na gusto siyang makausap mismo ng prinsipe. Siya, mukhang bibigyan siya ng mga karangalang pangmilitar at iba pa. Dapat ay napakabilib niya, dahil ito ang pinakamagandang makuha ng isang sundalong upahan. Napagtanto ni Hugh na kakaiba dahil mas masaya si Walpurgis kumpara sa nakilala niya. Napansin niya na mas masaya ito kaysa sa kanya, namumula na parang kamatis. Sinabi nitong tawagin na lang siyang Walpurgis, dahil magkaibigan na sila. Saka sinabi nitong tingnan ang mga sundalong nakilaban sa gyera. Dahil nanalo siya sa pamamagitan ng pagkuha ng bandila, nakaligtas ang maraming buhay. Noon naunawaan ni Ji-woo na hindi pala ito nagbago. Bagkus, ang relasyon nila ang nagbago. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa nakaraang buhay niya, pero ang kanyang Shu ay nagtatanggol sa kanya. Marahil mas komportable na siya sa piling nito ngayon na isang ordinaryong mandirigma na lamang siya. At kaya naman, sa harap ng tolda, ipinahayag niya na dinala na niya ang bangkay ni Valor. Sinabi ng prinsipe na narinig na niya ang tungkol sa binata. Isang karangalan daw ang pakikipagkilala niya bilang ang Elector of Steel. Aba, nasa kanya ang titulo ng anak nila. Isauli mo yan, durugista ka. Ang pangalan ng lalaki ay Philip, at maliwanag, mas mukhang kontrabida siya kaysa bayani. Si Ji-woo ay nagsabi lamang na nakakatuwa ang makilala ang kanyang kamahalan, habang binabanggit na ang harapang pakikipaglaban sa isang tunay na tagapagtanggol ay kakaiba. Tumawa ang prinsipe at sinabing nakakatawa na tinatawag siyang estasen ng battlefield. Ang tapang na ipinakita niya, sabi nila, kahanga-hanga, para siyang leon sa larangan. Sabi ni Ji-woo, walang espesyal, pero sabi ng prinsipe bilang gantimpala, makakatanggap sila ng 100 barya para sa bawat sundalo niya, at siya ay makakatanggap ng karagdagang 300. Nagpasalamat ang binata sa kanyang kabutihan, pero may hiling daw siya, at sinabi ng prinsipe na magsalita na siya. Ipinaliwanag ng ating bida na gusto niyang sumama sa kanyang mga kasama at magpahinga sa Wittenberg. Sumagot ang prinsipe na malayo yon, pero sige, papayagan niya sila. Nagpasalamat ulit si Ji-woo, at tinanong ng prinsipe kung may iba pa siyang gusto. Iniisip ng ating bida na karaniwan na sana'y magpapaubaya na siya at aatras na. Ngunit, pagsulyap sa reyna ng helmet ay nagbigay sa kanya ng mapang asar ng ngiti. Sabi ni Yinan na may gusto siyang itanong sa kanyang kamahalan. Kinakabahan na ang prinsipe, at hindi pa nga niya natatanong. Nag-aalangan ang ating binata, pero gusto niyang malaman kung ano ang iniisip ng prinsipe tungkol sa digmaan. Tumahimik ang silid sandali, at napagtanto ng ating bida na naguguluhan ang lahat sa kanyang tanong. Hindi dapat kumilos ng ganyan ang isang mercenary. Sumagot ang prinsipe, sinabing sabihin na lang ang kanyang opinyon. Tugon ni Ji-woo na dahil sa limitadong pananaw niya, hindi niya lubos na maunawaan ang sitwasyon. Ngunit, may isang bagay na nag-aalala sa kanya. Bigla na lang tumawa ang isang kakaibang lalaki sa kaliwa. Sinasabi na ang isang katawa-tawang upahan tulad niya ay wala dapat ikabahala. Hindi siya kwalipikado para magbigay ng payong militar sa isang taong tulad ng Elector of Steel. Sumang-ayon ang iba sa paligid ng mesa, na sinasabing dapat manahimik ang bata. Ngunit si Walpurgis ay kinausap ang prinsipe at sinabing may kasabihan na kahit tumatawid sa tulay na bato, mabuti pa ring tiyakin ang daan bago magpatuloy, sa madaling salita, maging maingat at makinig sa bata. Gusto namang malaman ng lalaking may buhok na parang cotton swab kung bakit siya dapat makinig. Dapat daw manahimik at sumunod ang kondesa sa Elector.
Ngunit may isa pang tao sa silid na nagsabi sa kanya na magpakita ng respeto, dahil apo siya ng Elector of Bear. Natuwa si Jiwoo. Gaya ng inaasahan, hindi man lang siya na-ignore ng lalaking ito. At kaya naman sinabi ng prinsipe sa bata na sabihin ang nais nito. Ano ang kanyang pananaw, at anong problema ang nakikita niya sa digmaang ito? Nagbabala si Jiwoo na may darating na pag-aabang. Tumawa ang prinsipe at sinabing imposibleng mangyari yun, at nagtanong kung bakit niya iniisip yun. Ipinaliwanag ng ating pangunahing tauhan na si Pesima, ang demonyo, ay laging gumagamit ng mga estratehiya na may kasamang pag-aabang at pagtataksil. Ang digmaan sa kaharian ng tao 10 taon na ang nakakaraan o maging ang labanan sa Margati, kung saan lumitaw ang kanilang pinuno. Lagi nilang ginagamit ang taktika ng pag-aabang para tapusin ang mga labanan. Hindi lamang pag-aabang, kundi pati na rin ang pagtataksil mula sa kabilang panig. Tinanong ng Elector kung may tinutukoy ba siyang traidor sa mismong silid na ito, at sinabi nitong posibilidad lamang ang kanyang inihaharap. Hindi naman masama ang maging maingat. Sang-ayon ang prinsipe sa pag-iingat, pero binabalaan niya ang binata na nagiging mapangahas na ito. Sabi niya ay tumahimik na ito simula ngayon, dahil ang tanging dahilan kung bakit nakakabit pa ang ulo nito sa katawan ay dahil kay Wolper na sumusuporta sa kanya. Nagsimula itong makiusap sa kanyang kamahalan, pero pinutol siya ng ating pangunahing tauhan at sinabing naiintindihan niya. Tiningnan siya nito, at tumayo siya, humihingi ng paumanhin sa paglampas sa kanyang hangganan. Lumingon siya at sinabing aalis na siya. Ikinagugulat niya ang pagiging sobrang hinala ng prinsipe. Karaniwan, ang Elector of Steel ay medyo maingat, pero ang lalaking ito ay napakamayabang. May kakaiba ngayong pagkakataon. Una, naroon ang mga prutas ng dragon na dapat sana'y mamaya pa lilito. Si Valforge ay ganoon din. Hindi siya dapat nasa harapan niya ng ganito kaaga. Maraming bagay ang iba sa napakaraming beses na nilalaro niya ang larong ito. Bigla na lang may tumawag, Valor. Lumingon siya, at naroon nga siya, namumula at hingal, na sinasabing nahabol din siya nito. Nagtataka siya kung ano na naman ang gusto ni Lady Wolper nang sabihin nitong pabagalin daw niya ang takbo, na masyadong mabilis ang takbo niya. Napansin niya kung gaano na ito kapagod sa paghahabol sa kanya at nakita niyang kaibig-ibig yon. Pagkatapos ay nagsabi itong nandito ito para humingi ng tawad sa mga sinabi ng Elector. Kung mayroong anumang gusto niya itong ipagawa, gagawin ito. Hindi niya maiwasang mapatingin sa namumulang hita nito habang sinasabi nitong hingin niya ang anumang ninanais niya. Ang isipan niya, agad siyang nai-imagine sa mga kakaibang kasuutan, pero ayaw ipakita sa amin ng artistang iyon ang mga mata niya. Tanong nito kung hindi ba siya natatakot na hihingi siya ng kakaiba, pero sinabi nitong huwag siyang maliitin. Mayaman daw ang pamilya niya sa imperyo. Nakakagulat, naisip nitong maganda yun, at bahagyang iniunat ang leeg, inimagine ang dami ng damit nito. Pero bigla siyang kumalma, sabi niya, gusto niya ng panulat at baril. Ipinagtaka yun ng babae, sabi nitong wala namang kakaiba doon. Samantalahin daw niya ang pagkakataong ito na minsan lang dumating. Sabi niya sa ginang, ayos lang. Habang palihim na nagdadalamhati dahil hindi niya naitanong ang pagsusuot ng mga kakaibang damit, sinabi niya sa sarili na isang lalaki. Dapat maging isang ginoo. Balak niyang gamitin ang pagkakataong ito balang araw para matuto sa kanya. Halimbawa, kung paano sumakay ng kabayo at mga ganoon. Bukod pa riyan, ang baril ang kanyang pangarap. Ipinagtataka niya kung bakit, kung yun lang naman, parang umiiyak ito na puno ng pagsisisi. Sumagot ito, mga luha ito ng isang lalaki. Hindi titigil ang babaeng iyon sa pagpuri sa kanya, na sinasabi niyang hindi niya akalaing magtatanong ito ng mga simpleng bagay. Ang bata ay hindi naman talaga nasira ng kasakiman. Iniisip ng ating bida na susuko na sa pagiging mabuti at hihingi na lang ng tunay niyang gusto. Ngunit, komento nito, hindi ito ang tamang lugar para mag-usap. Aba, ano ito? Hinawakan niya ang kamay ng bata. Sinabihan siyang sumunod dito, na may alam itong magandang lugar. Sige, tara na. Anong klaseng lugar ito? Naguguluhan siya, iniisip kung saan siya dadalhin ng ginang. Pero sa pamumula ng mukha nito, mukhang wala namang masama. Ang dinalhan pala siya ay isa na namang lugar ng paglalaban. Hay naku! At naroon na si Prinsipe Philip, nagdedeklara na ngayon niya papatayin si Pizimit. Sinabihan siya ng demonyong si Pizimit na tumahimik.
Naamoy na niya ang amoy ng mga tao mula sa malayo. Nang biglang may isa pang demonyo ang sumulpot sa likuran niya at sinabi sa kanyang Panginoon na handa na ang lahat. Pero plano ba talaga niyang gamitin ang babaeng yun? Sinabihan siya ng Panginoon na tumigil na sa pagkomento. Pero ang tagapaglingkod, naniniwalang masyadong malupit ang babae. Kung makuha nila ang botante, mas maganda yun kaysa mahulog sa kamay ng isang baluktot na luminkay. Ngunit, may narinig si Pisimet mula sa kanyang singsing at sinabing tumawag ang demonyo. Sumagot ang isang babaeng may blonde na buhok, sinasabing siya yon. Matapos tapakan ang mga ulo ng ilang demonyo, sinabi nitong handa na siya. Sinabi ni Pisimet na maging alerto siya. Ngunit, tila nag-aalinlangan si Yuni at hiniling na mag-ingat ito sa pagkakataong ito. Naku, isang maamong babae na may latigo. Hayaan niyo lang akong linawin. Kami ng mga kaibigan ko, hindi namin gusto ang ganitong tema. Mukhang sinabi ng babae na hindi pa siya nagiging sobra, pero si Pisimet, dahil sa pag-aalala, ay nagpumilit na huwag itong mag-atubili. Siya naman, kasama ang isang mapaglarong tingin, sabi niya hindi siya naglalaro ng bastos. Palagi siyang kumikilos ng marahan at maingat. Hindi ko maintindihan kung ano ang pakay ng batang ito, pero lahat ng demonyo ay takot na takot sa kanya. Nagbago ang eksena, si Jiwoo ay nakasakay sa kabayo sa kagubatan. Akala ko panulat ang hiningi niya, pero mukhang humingi rin pala siya ng kabayo. Ito ay galing sa Walpurgis Reserve at halata namang napakataas ng kalidad nito. Bukod pa riyan, hindi naman niya ito hiniling, pero binigyan pa rin siya ng napakagandang gamot na pampanaog. Biglang may sumabog sa likuran niya. Napagtanto niyang nagsimula na ito at kailangan na niyang tumakbo. Kahit ang isang malakas na gaya ng Elector of Steel ay hindi mananalo sa digmaang ito. Susulong siya na parang isang ganap na tanga at mapapahamak. At sa tingin ko yun na nga ang nangyayari, dahil nakahandusay na siya sa lupa, nakasandal sa kanyang espada habang pinagtatawanan siya ng mga demonyo na may mga nakakatawang ekspresyon. Mukhang niloko siya at may naglik ng kanyang mga plano, maliwanag naman, gaya ng babala ng ating pangunahing tauhan. Yung matabang lalaking maputi ang buhok, di ba? Tinanong ng Elector kung bakit siya pinagtaksilan ng ganito. Dapat sana ay isang marangal na knight siya ng imperyo. Ngunit, inisnob siya ng matabang lalaki at sinabing hindi naiintindihan ng tanga ang sitwasyon nito. Idineklara nitong ang Elector of Steel ang nagtaksil sa imperyo. Dakpin siya, lilitisin dahil sa pagtataksil, at paparusahan. Gamit iyon, lumapit siya, gumawa ng senyales na parang sasaksak sa sarili ang lalamunan, at sinabihan ng prinsipe na dapat maunawaan nito na siya ang papalit sa posisyon nito. Nanginginig ang prinsipe, sinasabing walang maniniwala sa katawa-tawang bagay na ito. Tinapakan ni Pisimet ang ulo nito at sinabi na, kahit ano paman, wala na itong magagawa. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hulihin ang prinsipe, na nanginginig at pinagsusumigaw na layuan siya. Pero tingnan mo kung sino ang dumating para tumulong. Isang malakas na sipa sa mukha ni Pisimet ang kanyang ipinukol at natambe ito. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang hukbo na sumulong at iligtas ang kanyang kamahalan. Sumakay silang lahat sa kanilang mga kabayo at sumugod sa gitna ng kaguluhan. Samantala, nagpadala ng mensahe si Pisimet kay isang kakaibang babae, sinasabi sa kanya na ang Elector ay papunta sa kanyang kinaroroonan. At siya nga, ang nakakainis na babaeng yun, nagsasabing inaasahan na niya ang pagdating nito. Sa harapan niya ay isang halimaw na may lumalaway na bibig, at sinasabi niya sa kanyang malaking kasama na oras na ng pagkain. Sigurado siyang nagugutom na silang lahat. Iniutos niya sa kanila na sunggaban ang mga tao at punitin. Pero sino ang dumating na may hawak na baril? Ang ating bida. Agad niyang nakilala na ang babaeng yun ay gumagamit na naman ng kanyang mga aso zombie. Karaniwan niyang pinona ang mga ito para pahinain ang kanyang mga biktima at kainin ng unti-unti. Isa pa ang sumalakay mula sa likuran. Ito ay mas mukhang daga kaysa aso. Isang highway ng kanyang braso at isang nabaril sa ere, naisip niya na kilalang-kilala niya ang estilo ni Hexex. Dahil kakaunti lang ang nasa paligid niya, naisip niyang malamang kay Philip ang pinagtuunan ng pansin ng mga ito. Wala siyang pakialam sa lalaking blonde na yun, pero ang problema ay nasa lugar si Lady Walpurgis. Kailangan nilang tumakbo para mailigtas ang blonde na naka-shorts. Ngayong mga sandaling ito, tumatakbo ito habang napapaligiran ng maraming aso zombie. Nangunguna si Elector.
Ang problema, mukhang nawalan siya ng kontrol sa kanyang mana dahil sa ginawa ni Pizimit. Isang masamang plano yon, at ngayon ay para na siyang walang armas. Lumampas ang isa sa mga aso zombie para kagatin siya, at tuluyan na siyang nataranta. Akala ko mas ng isang tako na kontrabida, pero duwag lang pala siya. Mabuti na lang at naaga pa ng sipa ng ating bayani. May espesyal na disenyo ang shorts niya habang sinipa niya ang ulo ng halimaw. Tinanong niya kung maayos na ba ang elektor, at nagpasalamat ito at sinabing ayos na siya. Pinagsisisihan niyang ito'y hindi pa nasisiyasat na lugar, kaya dapat silang maging maingat. Nagpatuloy sila sa paglakad nang may tumawag sa kanyang kamahalan. Paglingon nila, may nakita silang babaeng sundalo na kinakain. Humihingi ito ng tulong, pero nanginginig lang ang prinsipe at walang ginagawa. Mukhang gusto sanang bumalik ni Lady Walpurgis para tumulong, pero tinawag siya nito at sinabing mas mabuting iwan na ang isa o dalawa para maprotektahan siya. Ang babaeng halos malunod sa panganib ay nagtatanong kung bakit siya pinababayaan ng ganito, habang si Philip naman ay nagsasabi na dapat niyang maintindihan na may mga buhay na mas mahalaga sa digmaan. Si Walpurgis naman ay nagsisimulang makaramdam na kakaiba ang kilos ni Philip. Dapat pala'y naniwala na siya kay Valor noon pa. Mas madali sana itong mahawakan kung inisip man lang nila ang posibilidad na may especially iya. Kasalanan nilang lahat ang pagwawalang bahala kay Valor. Pero bigla na lang, may pumulupot na panghampas sa leeg niya. Ang kanyang palakol na may mahiwagang kapangyarihan, nakahawak sa ating reyna ng asul na short. Sumigaw siya kay kanyang kamahalan, pero tulad ng pag-iwan niya sa unang sundalo, iniwan din niya ang pangalawa. Tumalbog siya palayo sa lupa, huwag mong saktan ang blonde ko ng ganyan. At si Philip, hindi man lang lumingon. Tumakbo lang siya ng tumakbo. Si Walpurgis naman, mas nadismaya na ang isang mahihinang tao tulad niya ang may hawak ng titulong elector. Itinaas ni Hexax ang letigo at sinabing normal lang yun. Ganyan daw ang mga elector,